Kaugnay sa pagkakaresto ng tatlong Pinoy na nagpuslito mano ng kilo-kilong shabu sa Jakarta, Indonesia, ay makakausap natin si Asek Raul Hernandez, ang tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs. Magandang tanghali po, Asek Hernandez. Magandang tanghali po naman, Rafi. Opo, nagkaroon na po ba ng pagkakataon ng ating mga opisyal na makausap yung tatlong Pinoy na nahulihan ng shabu sa Indonesia? I think this is a work in progress. Ating bahagi sa Jakarta is now coordinated with the Indonesian authorities tungkol sa kasong ito. Opo. Sa ngayon po ba may impormasyon pa ba tayo sa DFA kung ilan yung mga may mga ganitong similar case sa Indonesia? Talamak ho ba ito? Well, sa ngayon I don't have the figures, but we'll get back to you on that kung ilan ang mga kasong ganito sa Indonesia. Pero itong kaso, parang this is the first time itong tatlo ay nagdala ng mga drugs, smuggled drugs doon sa Indonesia. Pero kahit ganito, dapat talagang magbigay po ng consular assistance ang ating embahada roon. Hindi ho ba ganoon, Asek Hernandez? Yes, first, ang reported value ng drugs na nahuli ng mga Indonesian police, $1 million. This is about 15.5 of shabu na yung kanilang trip ay galing sa Hong Kong and then to Jakarta. At yun so. Asek Hernandez? Okay, nagkakaroon po tayo ng problema sa ating linya ng komunikasyon. Susubukan po namin balikan si Asek Hernandez maya-maya po lamang. Kapag panahon ng tag-init, may ilang nagtataka kapag biglang bumuhos ang ulan. Pero ayon kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz, hindi naman talaga sa buong bansa nararanasan ang matinding tag-init sa panahong ito. Balitang hatid ni Sherry Ann Torres. Kung maalinsangan sa Metro Manila ang ilang bahagi ng bansa, inulan naman. Ayon sa Pag-asa, epekto ito ng easterlies. Sa Camarines Norte, halos mag-zero visibility pa ang ilang kalsada nang bumuhos ang malakas na ulan. Katamtaman hanggang sa malalakas na ulan din ang naranasan sa Mindanao. Sa datos na nakalap ng Weather Central, magpapatuloy ang pag-uulan sa Mindanao pero mas mahina na. Paliwanag ni GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz, wag na raw magtaka kung umuulan kahit tag-init. Thunderstorm season daw kasi ngayon sa Mindanao. Yung ating nararanasan na tag-init, actually hindi ito para sa buong Pilipinas. Yung ating dry season ay para sa type 1 climate na kung saan itong Metro Manila ay bahagi, yung western sections ng Luzon and Visayas. Posible rin daw makaranas ng thunderstorm sa Metro Manila. Hindi naman totaling pag sinabi nating tag-init ay talagang zero rainfall. Ang isang nangyayari dyan, katulad dito sa Metro Manila, may mga lugar na pwedeng makaranas ng mga pansamantala yung biglaang mga pagbuhos ng ulan. Pero kumisan ay mas maliit yung sakop nito kung ikukumpara mo sa mga buwan ng Mayo na talagang matitindi na yung thunderstorm. Sherry Ann Torres, GMA News. Balikan na po natin si Asek Raul Hernandez, tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs. Asek? Yes. Opo, naputol po tayo kanina. May binabanggit po kayo tungkol sa isang kaso na may $1 milyong. Ano po yun, Asek? Yes, yung kaso nito ng tatlong Pilipino na nagdala ng drugs doon sa Jakarta, ang value ng drugs ng shabu is about $2.1 million. Sa ngayon, this is reported but we need to have this verified. At yan po ang ginagawa ng ating embahada ngayon in coordination with the Indonesian authorities. Pero as always, we are prepared to extend the necessary legal and consular assistance doon sa tatlong Pilipino na nahuli na nagdala ng drugs sa Jakarta. Opo, Asek, pinabanggit po ng Customs Official sa Jakarta, professional drug couriers daw yung kanilang mga nahuli. May impormasyon ba tayo sa DFA na kaugnay rito? Bini-verify pa natin ito, kasi this information just came to us. So, titingnan natin kung ano ang ibang information, mga detalye na maibibigay natin sa publiko at through the media
Pero sa ngayon, ang importante na yung kanilang legal rights, yung human rights, ay maprotektahan at sisiguruhin po natin na mayroon silang legal representation doon sa kanilang kaso sa Jakarta. Opo, ASEC, nakipag-ugnayan na ba yung kaanak ng mga naaresto? Wala pa tayong information tungkol dito. Mukhang wala pang information na binibigay doon sa mga kamag-anak. Okay, sige po. Maraming salamat, ASEC Raul Hernandez, tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs. Magandang tanghali po sa inyo.